May kakilala ka bang laging abala sa pera at tagumpay? Walang oras para sa kapwa. Ganyan si Rice hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pagsubok. Isang simpleng puno ng mangga ang naging saksi sa kanyang pagkakamali. At sa kanyang pagbangon. Huwag mong palalampasin ang kwentong ito dahil baka ikaw na ang susunod na makaranas ng parehong aral. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Si Rice ay kilala sa kanilang bayan bilang isang masipag, matalino at matagumpay na lalaki. Mula sa murang edad, natutunan niyang ang mundo ay para lamang sa mga mabilis kumilos at hindi tumitigil. Kaya't sa bawat araw na dumaan, siya ay laging nagmamadali, lagi sa trabaho, lagi sa paghahanap ng mas marami. Mas maraming pera. Mas maraming papuri. Mas mataas na tagumpay. Hindi niya alintana ang mga taong nakakasalubong niya. Ang pagbati. Para sa kanya ay aksaya ng oras. Ang pagtulong. Dapat may kapalit. At ang kabutihan. Isa lang yang palamuti ng mga mahihina. Isang mainit na hapon, habang pauwi siya mula sa palengke, nadaanan niya ang isang lumang punong mangga sa gilid ng kanyang lupa. Doon, sa ilalim ng lilim nito, may isang lalaki, isang manlalakbay na halatang pagod sa mahabang paglalakad. Mapungay ang mga mata at basang-basa ng pawis ang kanyang kamiseta. Kaibigan, mahina ngunit magalang ang tinig ng lalaki, maghapon na akong naglalakad. Pwede bang makahingi ng isang mangga? Bahagyang napaangat ang kilay ni Rice. Tumingin siya mula ulo hanggang paa ng lalaki, saka ngumisi ng mapait. Bumili ka ng sarili mong mangga, malamig niyang tugon. At tuluyan siyang lumakad palayo, iniwang gutom at uhaw ang lalaki sa ilalim ng araw. Lumipas ang mga araw. Isang umaga, habang iniinspeksyon niya ang kanyang taniman, napadaan ulit siya sa punong mangga. Sa ilalim nito, laking gulat niya nang makakita ng isang sako ng hinog na mangga. Malinis. Maayos ang pagkakasalansan. Parang may nag-iwan para sa kanya. Napakunot ang noo ni Rice. Pumulot siya ng isa at kumagat. Napapikit siya sa sarap. Pinakamatamis na mangga na natikman niya sa tanang buhay niya. Nang lingunin niya ang puno, napansin niya ang isang ukit sa katawan nito. Ang ibinibigay mo ngayon, babalik sa tamang panahon. Napangisi si Rice. Hindi naman ako nagbigay ng kahit ano, pero may gantimpala pa rin. Hindi lahat ng kasabihan totoo, bulong niya sa sarili. Habang lumilipas ang panahon, lalo siyang yumaman. Dumami ang kanyang ari-arian, lumawak ang kanyang negosyo. Ngunit kasabay nito, isa-isang nawala ang mga tao sa paligid niya. Ang mga manggagawa ay nanahimik sa takot. Ang mga kamag-anak ay bihira ng bumisita. Lumaki ang kanyang bahay, magara, malawak, puno ng mamahaling kagamitan, pero sa gitna nito, isang katahimikang nakabibingi. Isang malamig na espasyo na walang halakhak, walang damdamin. Isang taon, dumating ang matinding tagtuyot. Hindi umulan sa loob ng maraming buwan. Natutuyuan ang mga balon. Nabubulok ang mga tanim, nagugutom ang buong bayan. Pero si Rice ay may bodega siyang puno ng bigas at pagkain. Lumapit ang mga tao sa kanya. Humihingi ng tulong. Ang iba ay lumuhod pa. Ngunit tinignan lang niya ito ng malamig na tingin ang lahat. Pinaghirapan ko to, bakit ko ipamimigay? Bahala kayo sa mga buhay nyo. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Ang kanyang lupain, dati iluntian at sagana, ay naging tigang at bitak-bitak. Namatay ang punong mangga. Ayaw tumubo ng mga bagong pananim. Nagbayad siya ng mga eksperto. Nagpaararo, nagpatubig, gumamit ng mamahaling kagamitan, pero walang nangyari. Parang isinumpa ang kanyang lupa. Sa huli, napilitan siyang humingi ng tulong sa pinakamatandang lalaki sa baryo, isang pantas na kilala sa karunungan. Bakit ganito? Tanong ni Rice. Hindi naman ako gumawa ng masama. Tahimik lang ang matanda. Tiningnan siya ng diretsyo, saka malumanay na nagsalita. At yan ang problema, Rice. Hindi ka gumawa ng masama pero wala ka ring ginawang mabuti. Ang mundo ay may balanse. Hindi mo natatanggap ang gusto mo. Natatanggap mo ang ibinibigay mo. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Rice ang manlalakbay sa ilalim ng mangga. Ang gutom na lalaking tinanggihan niya. Ang mga taong pinagsarhan niya ng puso.
At ngayon, sa kanyang sariling pangangailangan, wala ni isa ang lumapit. Tahimik siyang umuwi. Tahimik ang bahay. Patay ang lupa. Pero sa kanyang dibdib, may bagong tumutubo. Ang pagsisisi. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Binuksan ang bodega. Tinawag ang mga tao. Isa-isang namigay ng sako-sakong bigas. Tinulungan niya ang mga pamilya. Nagpagawa siya ng mga balon. Nagbigay ng tubig sa mga hayop. Tumulong siya nang walang hinihintay na kapalit. Lumipas ang mga linggo. Bumalik ang mga tao. Muling nagkabuhay ang baryo. Unti-unting nabuhay ang lupa. At isang umaga, habang naglalakad siya sa tabi ng dating punong mangga, may nakita siya, isang maliit na usbong. Isang bagong buhay. Isang manggang muling sumusubok umusbong. Lumuhod siya sa tabi nito, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng taimtim. Madalas nating isipin na ang karma ay isang parusa mula sa langit. Pero sa totoo lang, mas simple ito. Ito'y refleksyon ng ating mga ginagawa. Hindi man agad, hindi man pareho ang anyo, ngunit kung ano ang itinanim natin, iyon din ang aanihin natin. Hindi masama si Rice. Abala lang siya sa sarili. At minsan, sapat na yon para makapagtanim ng maling binhi. Ngunit sa buhay, kahit gaano karami ang pagkakamali natin, may pagkakataon tayong bumawi. Magsimula. Magtanim muli. Dahil ang punong mangga ng kabutihan ay tumutubo mula sa pinakamaliit na kabutihan. At ang bunga nito, kailanman ay hindi nakakalimot kung sino ang nagtanim. Ang kabutihan ay parang buto, kapag itinanim mo ito, tutubo sa tamang panahon. Hindi kailangan ng malaking bagay para tumulong, minsan, isang mangga lang ang kailangan. Ang mga pagkakamali natin ay may epekto, pero laging may pagkakataong bumawi. Ang tunay na yaman ay nasusukat hindi sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng pusong natulungan. Sa bawat pagtanggi mo sa nangangailangan, baka isinasara mo rin ang pintuan sa sariling biyaya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.